Hola, Bandanatics! Yung concert ng Coldplay, grabe! Tinagsa ng humigit kumulang 40,000 fans ang two-night Music of the Spheres concert ng UK-based band na Coldplay sa Philippine Arena sa Bulacan. At sa dami ng concert goers na pumunta rito, umabot lang naman ng 2 kilometro ang haba ng traffic sa North Luzon Expressway. Naranasan pa mismo ng frontman ng banda na si Chris Martin ang sobrang traffic dito sa Pilipinas kaya napakompose pa siya ng kanta tungkol dito. Sa lyrics ng kanta, sinabi niya na aabutin ka ng 1 hanggang 2 linggo para lakbayin ang 2 milyang layo. At kung gusto mong bumalik para maligo, bigyan mo raw ang sarili mo ng 1.5 taon. Nagpasiklab din si Chris Martin ng ilang mga Tagalog terms at sinabing, Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya kaming bumalik sa Pilipinas. So happy and grateful and ang ganda niyong lahat. Inawit din ng lead singer ng banda ang OPM hit Raining in Manila at sa gulat ng marami, inimbitahan pa nito ang Lolo Amor Band na siyang nagpasikat sa kantang ito. Totoo nga po na nakijam si Chris Martin kasama ang Pinoy band na ikinatuwa ng marami sa audience na game pang sumabay sa awitin. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makapaniwala ang grupong Lolo Amor sa pagkakataon na makapag-perform sila kasama ang Grammy Award-winning band. Sa kanilang post sa social media, nagpasalamat sila sa Coldplay at sinabing ito nga isang once-in-a-lifetime experience para sa grupo. Dumating din at nakisaya sa concert si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasama ang First Lady sakay ng helicopter na lumapag sa bakanting lote malapit sa venue. Naging issue din to on the side dahil sa ilang mga pumuna sa paggamit niya ng chopper habang may mga nagtatanong din na netizens kung gusto ba nila na makompromise ang seguridad ng presidente sa pagsakay sa tricycle. At dahil dyan, napa-explain tuloy ang Presidential Security Group. Spotted din sa concert ang mag-asawang Min Mendoza at Arjo Atayde, Sofia Andres at Daniel Miranda at ilan pang mga sikat na celebrity sa bansa. Si Shaina Magdayaw ay nandun din at sa kanyang post sa social media, sinabi pa niyang ang saya-saya ko, parang birthday ko ulit. Samantala, inantabayanan din ng marami kung maibabalik ba ang mga LED wristbands o silo bands na pinapagamit ng Coldplay sa kanilang audience para mas dazzling at glowing ang effect ng crowd. Ang kaso, kahit pinaalala sa mga LED screen sa venue na dapat itong ibalik pagkatapos ng show para ma-recycle, lumabas na may 13% na nag-uwi nito bilang souvenirs. Ayon sa FB post ng Philippine Concerts, 87% daw ang return ng wristbands dito sa Pilipinas. Sa Malaysia ay 90% ang rate of return habang sa bansang Denmark naman ay may 96%. Sa Japan na itala ang may pinakamataas na 97%. Kung gaano kadisiplinado ang mga Hapon, kabaligtaran naman yan sa hilig ng mga Pinoy sa pag-uwi ng souvenirs pagkagaling sa mga special occasions. Kaya yung iba, imbes na isauli ang LED wristbands, nag-uwi pa nga ng mas malaking souvenir. Nag-trending sa TikTok ang mga concert goers na nagbitbit ng mga higanteng lobo hanggang sa parking lot para iuwi. I-take home ba naman yung spear na part ng prop sa concert? Kaya Abantenatics, tutok lang sa amin, follow, like, and subscribe for more updates!